Kamusta mga kabibip? Kung isa po kayo sa mga tumitingin ng bagong sasakyan, tapos isa sa mga options nyo itong Toyota Yaris Cross, syempre isa sa pinaka-the best na gagawin para mas makapag-decide mabuti ay yung iti-test drive mismo yung unit. Ngayon kung hindi pa kayo nakakapag-schedule, sa video na to ay iti-test drive natin itong mismong unit ko. So hayaan nyo po muna ako na maging virtually representative ninyo para sa test drive. Baka sakali, kahit papano makatulong po sa inyo pag nag-actual test drive na kayo. Usually nga po pala, ang ginagamit nilang pang test drive ay yung HEV or yung top of the line. Yun po yung hybrid. Itong sa akin po kasi ay yung mid variant or yung V kung tawagin. Hindi ko lang sure kung meron ng mga branch na nagpapa-test drive ng V variant, pero nung time ko po kasi, mga around September po yon, puro HEV po yung kanilang available. Pero actually, sa features, saka sa interior, sa exterior, halos wala naman pong pagkakaiba yung mid saka yung top of the line. Except nga lang yung top of the line, hybrid na po. So syempre, mas matipid po talaga yon sa gasolina. Tapos meron din siyang sunroof or moonroof kung tawagin sa Toyota. Okay, so wag na natin patagalin, simulan na po natin. Okay, so for sure naman, bago kayo mag-request ng test drive, nakita nyo na sa showroom yung labas at loob nitong Toyota Yaris Cross. Kaya sa video na to, hindi po natin lahat madidiscuss kung ano lang po yung mga super obvious na pwede nyo ma-experience kapag magte-test drive na kayo. Okay, so syempre, number 1 dito, mas okay na matry ninyo itong smart entry or keyless entry. Nasa bulsa ko po yung susi, so hindi ko na po siya kailangang ilabas. Ang kailangan lang gawin para i-open to ay itapat itong daliri ko sa may sensor. Yan, so bubukas na po yan, yung naka-fold natin na side mirror, at pwede na po tayo niyang pumasok. Pero usually sa dealer, kapag magte-test drive na, nakabukas na po kagad yung makina, yung aircon, syempre pati yung mga pinto naka-unlock na. Kaya mas maganda, matry niyo yung smart entry kapag tapos na kayong mag-test drive. Tapos I recommend din na i-try po ninyo itong kick sensor para magbukas itong tailgate. Kasi hindi po lahat ng agents ay alam na may kick sensor po yung mid variant ng Yaris Cross. So yung sensor po nito nasa may bandang gitna dito, sa may baba. Kailangan lang itapat yung paa natin. Tapos atras, yan na po, bubukas na po yan. Okay. Teka lang may dumi. Ngayon sa pagsara, pwede rin pong gawin yon. So gawin ulit natin. Atras. Yan, sasara na po ngayon yan. So gumagana po yan sa mid variant saka sa top of the line. Okay, so dito naman tayo sa pinaka interior. So ito po yung interior ng mid variant ng Toyota Yaris Cross. So syempre pag magte-test drive tayo, kailangan ayusin muna natin itong upuan saka itong side mirror. So very basic naman po. Ito po yung adjustan ng side mirrors. Tapos dito naman po sa may driver seat. So 8-way po ito So 8 adjustment ang pwede mong gawin. Dito yung switch para sa likod. So forward saka backward. Tapos dito sa kabilang switch, 6 ang nagagawa nito. Mag forward nito saka mag backward. Tapos pataasin yung upuan dito sa may bandang harapan. Taas, baba. Tapos dito rin sa may bandang puwetan, pwedeng pataas saka pababa. So dito po yung lahat magagawa sa switch na to. Okay, so nasa loob na po tayo. Push start button po ito. Napaka basic lang i-start to. Apakan lang yung brake pedal, then hold, saka po pindutin itong engine start button. So gawin na natin, apakan ng brake, iilaw po yan. Then pwede ko lang i-click to, engine start button. Yan. At may lalabas po dito na hello. Pwede rin dito sa monitor. Yan. Tapos yan, yung sounds ko pwede mong i-ano yan, pwede mong i-turn off. Yan. At yung aircon ko rin po ay gumana na rin. So kung papansinin, lahat po dito ay digital na. Yan, so including po yung ating aircon, no? Tapos medyo madaming switches, so wag nyo muna itong masyadong pansinin para hindi po kayo malito. Kasi yung mga basics naman sa pag-drive ng automatic transmission ay nandirito pa din. So ganoon pa rin yung pag-operate ng mga signal lights, hazard, mga ilaw, at wiper, power window, tapos syempre yung mga gears. So sa mid variant po ay meron siyang extra gears dito para po yan sa manual shifting. Kasi may paddle shifter po itong mid variant. Dito po yun ino-operate. Dito yung sa media, cruise control,
tapos drive mode. Lahat naman po to iisa-isahin ko sa mga next videos, kaya focus muna tayo dun sa mga obvious or yung mga magagamit nyo kaagad sa pagte-test drive, kasi medyo malabang gumamit kaagad kayo ng cruise control. Pero I suggest gamitin nyo po kaagad itong Android Auto saka Apple CarPlay, kasi wireless po yan at madali lang siyang i-connect. So magpa-assist lang po kayo sa inyong agent para i-connect itong Android Auto or Apple CarPlay. Tapos try nyo na din itong wireless charging. Yan. Kasi pag medyo malaki yung phone, medyo hindi po siya gumagana. Yan o. So ayaw po niya sa iPhone 14 Pro Max. Hindi ko lang sure pag tinanggal ko yung case, pero ayaw ko naman gawin yon kasi hassle. So mas prefer ko pa na gamitin na lang to, kasi meron naman din po ditong pang USB-C. At actually mas mabilis po ito mag-charge kesa sa wireless. Tapos okay din na matry nyo kagad itong 360 camera. So kahit hindi po kayo maatras, pwede po siyang i-operate. Ito lang yung kailangang i-click. So click po natin yan. Ito po yung lalabas. Yan. Tapos may iba pang view yan. Click ko ulit. Yan. Ito po yung sa gilid. Ito naman yung sa harapan. Yan. At I recommend din na gamitin nyo po kaagad itong mga drive modes, kasi para mapag-compare ninyo yung tatlong drive modes, yung eco mode, yung normal mode, saka yung power mode. Kasi for sure mararamdaman po ninyo yung performance ng makina sa tatlong magkakaibang drive modes. So para i-operate siya, sa ngayon po kapag walang nakalagay na anything sa cluster, meaning po niyan ay naka normal mode tayo. Pero pag i-click ko tong drive ng mabilis isang beses, yan, lalabas na po itong power mode. Yan po sa may bandang ibaba. Para ibalik, click ko lang ulit yung drive. Yan, so mawawala na po yung indicator ng power mode. Kapag gusto ko namang i-eco mode, click, then hold ko lang to ng mga 1 to 2 seconds. Click, then hold. Yan, so lalabas naman po yung eco mode. Ayun po yung indicator, oh. Para ibalik, ganun pa din, same lang. Yan na. Okay, so yan po, nasa normal mode na po tayo. At since andito na po tayo sa instrument cluster, at kapansin-pansin nga po na ito po ay digital na. Tapos actually, pwede po yan bagu-baguhin, yung display. So dito po yon, kiklik ko lang to, itong arrow na to, ilalagay ko sa may settings. Yan, ito po yung settings. Yan, pwedeng display brightness, baguhin ko yan. Pwede yung time and date, dito rin po yon. Yung design, ito po yon, click ko yung designs, yan o. So ang ginagamit ko po ay yung display 4. Ito yung 3. Yan, so binago ko. Tingnan natin yung display 2. Yan yung sa 2. Tapos ito naman yung sa 1. So pinaka favorite ko dito yung display 4. So madami pa pong pwedeng gawin dito ha. Yan ako papansinin ninyo, no? Kasi for sure hindi naman lahat to ay magagamit nyo sa pag test drive. Usually pa naman mga 10 minutes lang yon. Swerte mo kung aabutin ka ng 20 minutes. Kasi nga sa pag-test drive, 'di ba? Meron lang silang parang specific location kung hanggang saan lang kayo pwedeng mag-test drive. Dito nga pala, pwede mo rin makita yung gas average consumption mo, tapos estimated kilometer kung hanggang ilang kilometers pa abot ang gas mo. So sa ngayon, meron na lang po akong 2 bars. At syempre, isa rin sa obvious dito, electronic na po yung parking brake. So hindi na po siya handbrake na ganon. Tapos meron siya ka-partner na auto brake hold. Meron na po akong parehas na video na to, panoorin nyo na lang. Meron nga din pala itong built-in dashcam ha. At syempre, yung iba pang obvious dito, maaamoy nyo po yung halimuyak ng bagong sasakyan. Lalo na't naka-leather to, so mabango po siya. At for sure, ma-observe nyo rin to, napakalakas at lamig po ng aircon niya. Kaya usually, ang ginagawa ko dito, na-adjust ko to ng mas mahina, kasi mabilis talaga siyang lumamig. Nakalimutan ko palang banggitin na i-try din nyo itong auto climate control para siya na mismo ang automatic na magre-regulate ng temperature, fan speed, airflow sa desired comfort level mo. Sa likod nga po pala ay may sarili silang aircon vent at meron din silang USB-C type dito. Itong armrest naman ang paboritong ginagamit ng anak ko. So lagi siya naglalaro dito ng kanyang mga laruan. Sa steering wheel ay super okay din. At actually pwede po yun i-adjust dito. Ito po yung pinaka-switch. Yan. So pwede siyang itaas, saka pwede siyang ibaba. Lock na muna natin ulit. So basically, yan po yung mga pretty obvious na makikita nyo kaagad kapag sumakay kayo dito sa Toyota Yaris Cross. At mamaya may mga iba pa tayong makikita kapag nag-drive na tayo. Kasi dun na po gagana yung Toyota Safety Sense.
Okay, so ready na po tayong mag-drive at try kong ipakita yung mga obvious or usual na may experience kapag dinadrive ang Toyota Yaris Cross. Make sure na naka-seatbelt lang, pati sa katabi kung meron man, kasi magwa-warning po siya kapag hindi mo yun ginawa. Okay, so change gear na po tayo into D. Tapos disengage ko na itong parking brake. Yan, so ready na po tayo para umandar. Kanan muna tayo dito. Okay. Tapos kaliwa. So hindi muna ako gagamit ng ng music para marinig po ninyo. Yung so nag-auto lock po siya kapag umandar tayo ng mga nasa around 22 kph. Ayan, so nasa normal mode po tayo ngayon. So konting pigalan sa gas, no, sa gas pedal, mabilis po yan nare-reach yung 40 kph. Nasa normal mode po yan. Pwede natin gawin itong eco mode. Yan, so na-switch po ako sa eco mode. Actually, pag city driving, medyo hindi mo talaga mararamdaman yung pagkakaiba ng normal mode saka ng eco mode. Mararamdaman mo siya pag nasa expressway na parang kulang yung kanyang power. Kaya ang ginagamit ko kapag ganon ay normal mode or yung power mode. Kapag power mode naman, for sure mararamdaman nyo kaagad yung hatak saka yung bilis, yung performance ng makina. Okay, so try ko gamitin yung power mode. You know, gumagano'n siya. Ewan ko lang kung narinig siya. Pero yan po yung power mode, no? So ramdam mo talaga kaagad yung hatak saka yung bilis, no? Tanggalin muna natin ulit. Kapag normal mode naman, para sa akin okay na okay din. Kasi nga, para sa akin mabilis na kaagad siya hindi mo na kailangan ng parang power mode kaagad, no? 1.5 po ito na dual CVT pa. Yan, kung papansinin din, medyo hindi siya masyadong matunog, no? Pero yung hybrid talagang mas mas tahimik. So ito po, may ingay pa din, pero hindi siya super ingay kung ikaw compare sa mga gasoline engine talaga na mga na mga sasakyan. So kanan tayo dito sa may Araneta. Okay, so kung papansinin po sa side mirror natin, no, may lumalabas po na parang indicator dito. Ibig sabihin po niyan, meron pong sasakyan dito sa ating gilid. Kapag super lapit na po sa atin yan, pwede po yan tumunog, no, o mag-a-alarm siya pag malapit. Ganoon din pag halimbawa nasa harapan natin, pag medyo malapit tayong bumangga, mag-a-alarm din po siya at i-assist ka din po sa pag-brake. Ito sakto, mag-stop tayo sa traffic light. So pwede po natin gamitin itong auto brake hold. So naka D or drive po tayo ngayon. Gamitin ko yung auto brake hold, click ko lang yan, lalabas na po yan. So pwede ko muna tanggalin yung pako sa brake pedal. Yan, hindi po tayo maandar. Yan, no, kasi po ninyo, wala po yung pako sa brake pedal. So yan po yung auto brake hold. Yan, so pwede tayo magpaandar. Inapakan ko lang yung gas pedal. Okay, tapos i-disengage ko na yung auto brake hold. Ito lang po yan, click ko lang yung hold. Yan na po. Yan po, no, so may approach dito sa ating kaliwa, na-detect po niya. Pero dahil malayo siya, hindi na siya nag-alarm. Oh, grabe yung tricycle, oh. Okay, so sa may kabila ulit, no, nag-aano siya, nag-a-appear sa mga blind spots natin, no, nag-a-appear siya. At siyempre dito po sa may Araneta ay talagang malubak, no, kaya medyo ramdam mo rin talaga yung tagtag, no. So kasi nga siyempre ito rin po ay 18-inch, no, na gulong. So medyo ramdam mo rin talaga. Pero hindi naman, ayan po, ibig sabihin po noon may super lapit sa atin na dumaan, kaya tumutunog po yung sensor natin. Ngayon yung sa tagtag naman po manageable naman siya dahil siguro bagong bago pa. So talagang firm na firm pa yung iyong mga suspension. Okay, so isa pa sa mga pretty obvious na pwede nyo maramdaman dito ay yung parang nag-engine brake siya. So ibig sabihin kapag binitawan nyo po yung gas pedal hindi po siya tuloy-tuloy. So para po siya nagbe-brake ng kusa kahit na hindi mo pa inapakan yung brake. So for sure mararamdaman po niyo yun kapag nag-test drive na kayo. Ayan, so lagi pong gumagana yan yung ating side mirror para sa mga blind spots saka sa mga approaching na vehicles. Ayan, so kung papasinin nyo po, diba, tahimik naman siya. Maganda yung takbo ng makina. At syempre dahil power steering po ito napakadali po niyang kontrolin.
Isa pa nga pala sa mararamdaman mo dito, para ka po talagang nasa SUV. So kung nakapag-drive na po kayo ng SUV, for sure po mapifeel nyo rin po na para ka din talagang nasa SUV. Mataas pero hindi super bulky, no? Ngayon naman, tatry ko ng medyo tumahimik para kayo na rin ang bahala mag-observe kung ano pa yung pwedeng ma-experience dito sa pag-drive ng Toyota Yaris Cross. Okay, so drive na po ulit tayo. Power mode. Normal mode. So syempre, itry na rin natin na mag-parking para makita nyo kung paano gumagana yung 360 camera. Okay, so dito na lang tayo. Nasa main road po tayo kaya medyo kailangan natin mag-ingat lang kaunti. Dahan-dahan lang. Pagka reverse ko, lalabas na po yung 360. Ayan na po. So makikita na natin yung guhit doon. Yan. Sa may side mirror. Ito po yun. Yan. Okay. So pasok na po tayo sa guhit. Pero kung papansinin din dito, yan po dito sa ating monitor, makikita rin kung talagang pasok na tayo sa pinaka parking slot. Tapos yan po yung pinaka stopper so makikita rin dito kung malapit na. So pwede pa tayong matras ng kaunti. Yan, tutunog naman po yan. Yan. Okay. So pwede na po to, huwag na nating isagad. So pagka-park ko po niyan, mapapansinin ninyo, hindi ko na kinailangan pa na iangat itong parking brake. Pagkalagay ng gear sa park, automatic ay mag-i-engage na rin po yung parking brake. Isa nga pala sa feature nito, kapag papatay na natin yung engine, lalabas po rito yung summary ng travel at ng fuel consumption natin. Okay, so try ko na po munang patayin yung makina. Very simple lang naman po yan. Engine stop button. Yan, CU. Ayan na po yung score natin. So trip average, average speed, trip time, saka mileage. Okay, so alam ko po na madami pa ako hindi na ipapakita na nagagawa ng Toyota Yaris Cross. Pero sana kahit paano sa maiksing virtual test drive na to ay magka-idea po kayo kung ano yung pwedeng ma-offer nitong Toyota Yaris Cross. Don't worry kasi sa mga future videos ko ay iisa-isahin ko naman yung iba pang mga features nito. Kaya pinaka the best pa rin syempre na kayo mismo ang maka-experience at makapag-actual drive nito. Kasi doon talaga ninyo malalaman yung totoong pakiramdam, totoong mga features na ma-offer ng sasakyang ito. Pero para sa akin, kahit ano naman po yung mapili ninyong sasakyan, ay siguradong okay po yan. So nagtatalo na lang po yan sa inyong personal preference. Kasi para sa akin, yun ang pinakamahalaga. Dapat yung bibili mo sasakyan ay yung talagang gusto mo. Okay, so hanggang dito na lang muna ha. Kung nagustuhan po ito, huwag kalimutang mag-like, mag-follow, mag-subscribe para laging updated sa mga new uploads ko. Until next time po ulit, salamat! Okay, so try po natin dito sa may dapitan kasi medyo masikip dito. Kasi usually po kapag masikip yung kalsada saka maraming tao, yung Toyota Citizen talagang gumagana lagi, no? Yan, so medyo maraming tao ngayon dito kasi nga 'di ba dito yung mga sa mga pangpasko. Isa sa mga puntahan, bilihan. Yun na. So sa may kabila na detect po niya
sa may kaliwa, no, na may tao doon. Ewan na natin dito. Yun, si kuya nga kasi may bitbit. So nadetect din po niya yon. At actually yun din po dito ulit. At actually kapag ganito po kasi Kip, pwede po nating gamitin yung 360 camera. So click ko lang po yan. Ayan po. So makikita natin dito yung ating distansya sa harap, likod, gilid, di ba? Palitan ko yung view. Ayan, so ito po yung gilid natin. Medyo malayo naman, ano? Pero yun nga lang, may nadetect siya. Yan, na nasa gilid natin. Kaya po siya nag-a-alarm. Kapag mas malapit, yan talaga, mag-a-alarm lagi yan, no? So kapag ganyan, nalalaman natin kung saan siya parang medyo malapit, no, na mga na tao or bagay. So may iiwasan natin, 'di ba? Kasi malalaman mo siya sa malalaman mo dito kapag anong direksyon yan po. Dito po, ayan, kaliwa siya, kanan, yan, 'di ba? So ganyan po 'yan kapag kapag maraming tao, lagi siyang tumutunog. So yan po yung isa sa mga features nito. Yang yan sa mga blind spot, sa mga gilid, sa harapan, sa likod, no? So Toyota Safety Sense. Talagang pinaghahandaan na po yung Pasko. Daming mong pwedeng bilhin dito. Kakana na po ako dito para makalabas. Okay, so palabas na po to. At mas maluwag na po dito.